guys, good morning. Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bits. Ayan guys, for today's vlog. Nandito po kami sa highway. Nag-aantay ng bus na masasakyan. Alas 3:49 na po ng madaling araw. Papunta na po kami ni Papa Bits sa Soto. Hindi pa po tayo nakapagkapi. Magkakapi pa sana ako guys. Hindi na kasi yung oras. Yan, naghihintay pa po kami. Dapat makasakay na po kami ngayong mga oras guys. Kasi alas 10. Dapat mga hindi pa mag-alas 6 nandun na po kami sa Soto. Dahil pipila pa. Pahatid lang muna kami dito kay Ronald. Wala pang bus guys. Pang bus na dumadating. Ayan. Madilim pa. Nagkakarerahan yung mga motor. Wala pang bus. Diri. Wingban. Wingban yung dumarating guys. Wingban. Ayan guys, nandito na po kami sa bahay ni Papa Bits. Alas 12 na po yung oras. Hindi na po ako nakapag-video doon sa loob talaga ng Soto dahil napakaraming tao. Tapos priority ko po yung number at saka pila namin. Kasi kanina guys, makasakay po kami ni Papa Bits mga alas 3:45 na ng bus. Tapos yung nangyari po guys, punuan, marami ng bus na dumadaan, hindi po tumitigil sa amin dahil punuan talaga. Tapos doon sa hintayan namin na waiting shed, maraming pasaheros din. Tapos yung mga dumadaan na bus, nakikita namin, pag patay yung ilaw, puno na yan, tas mga standing position. Tinanong ko po si Papa Bits kung okay lang sasakay tayo kahit nakatayo. Kasi pag umabot na ng alas 4, wag na lang po tayong tumuloy dahil yun nga, ang sa amin, before 6, dapat nandun na sa Soto. So, nangyari po, nakasakay naman po kami mula dito sa amin. Nakasakay kami 3:45 na. Tapos, yun, standing na po guys. Mula dito sa amin hanggang Mandawi po. Kung sino po yung nakakaalam dyan, nang mula dito sa amin sugod tapos Mandawi na yun, nakatayo po kami ni Papa Bits. Nangangawit na po pareho yung kamay namin dahil sa kakasabit, kakahawak. Tapos yung bus, pasakay pa ng pasakay, siksikan na talaga yung yung pasaheros. Tapos wala nang pakialaman kahit anong masagi kasi nga meron pong babae sa unahan ko, tas lalaki, tas ako, tas si Papa Bits. Nagkakaano-anuhan na po, wala nang pakialaman, wala na pong malisya nang dahil po sa siksikan. Di syempre pag break, pag may bumababa or sumasakay, ang mga tao gumaganon, syempre nagkakadikitan. Wala na pong malisya yung nangyayari. Wala nang reklamo na katulad nung may reklamo na yan, hinaras ako ganito, hinipuan, wala na, hindi na inintindi po guys dahil sa ang hinahabol at saka iniintindi yung oras na maabot ka kung saan ka pupunta dahil Lunes nga sakayan, may mga trabahante, estudyante. So pag abot namin ng Mandawi, yun, may mga estudyante, dyan marami na pong bumaba. Saka pa lang po kami ni Papa Bits nakaupo. Sabi na ni Papa Bits sa akin, nararamdaman ko si Papa Bits dito sa likod ko. Pinapagpawisan na, tas mainit. Tapos yung hangin hindi na pumapasok sa bus. Sa sobrang maraming pasaheros na po. As in, marami. Sabi ko naman, iniisip ko, sabi ko, kung matumba ito na bus, malapit naman, yan,
lumalakad yung isip ko guys, pero sabi ko wag sana, wag sana. Kasi pag umano, kurbada, yung bus humihilig. Humihigpit pa ako ng paghawak. Sabi ko naman sa isip ko, pag naano tong bus na tumba, iwan ko na lang. Sabi ko, malapit lang naman pa ako sa pintuan, dito po ako lulusot. Sa isip ko lang, sa isip. Pero hindi naman. Sabi ko, sana naman walang mangyari. Ika nga, nananalangin po tayo na walang mangyari, walang disgrasya pong mangyari. Kasi ang mga tao kahit puno, sasakay talaga. Pag gusto niyang umabot sa oras sa pupuntahan niya. Yun nga, pagdating namin sa North Bus, alas 5:45 na din, alas 5. Sabi ko, naku, mag-alas 6 na. Tamang-tama lang naman po pag baba namin ni Papa Beach ng bus, may taxi, sakay kami kaagad sa taxi. Tapos yun, umabot kami doon sa Suto, mga alas 6 na talaga, alas 6. Pagtingin kong marami ng tao, as in marami ng tao, bumaba na ako sa taxi. Yung taxi naman, pagbukas ko, medyo malakas yung spring siguro, parang nabitawan ko, may katabi nasagi, parang nadikit. Baba na po ako. Bili mo ng mask kasi kailangan nakamask pagpasok. Nandun na po ako sa bilihan ng mask. Tinatawag po ako ng guard. Ma'am, kuno, ikaw ba kuno yung lumabas dito sa taxi? Pagtingin ko, yung taxi naman yung namin na sinakyan. Oo, bakit? May reklamo daw. Yung pala, yung isang sasakyan, parang nadikit yung pinto. Nagreklamo na, sabi niya, hindi mo ba kuno nakita na may nakita ko naman. Kasi sabi ko naman sa taxi driver, sa po kami, sa outpatient. Diretso lang po siya, tapos tumapat po siya sa Di pagbukas ko, parang nabitawan ko. Parang na lang, hindi naman malakas. Siyempre mga kuwan, sabi niya, hindi mo ko na nakita. Nakita ko naman, at hindi ko naman po sinasadya dahil nabitawan ko. Tapos nagsorry po ko sa kanya, inano ko dito, sorry. Nagsorry po ko sa kanya. Sabi ko, hindi ko sinasadya dahil nagmamadali po ako, kay galing pa po kami ng sugod. Tapos parang nanginginig pa yung tuhod ko dahil standing position lang po kami. 2 hours po, standing position lang po kami sa sinakyan namin ng bus. Tapos dito lang po kami nakaupo ng maayos pagsakay namin ng taxi. Sorry. Sabi ko sa kanya, sorry. Walang imik. Diretso na kami ni Papa Beach. Bili na ako ng mask doon. Nagtanong pa ako sa guard kung kukuha pa po kami ng number kasi magpapasa lang naman sa ni Papa Beach kanang sa Tagalog guys, yung yung laway ba niya, yung linuwa niya sa grapon, yung laway ni Papa Beach, magpapasa lang. Iba pala yung number sa laboratory or sa nagpapa-check up. So kami magpapasa na lang. Binigyan po kami ng number. Number 17 po kami. Pagdating namin sa laboratory room, yung timing, mag-umpisa ng manawag ng number. Pagbukas, sabi, 1 to 15 daw. Pasok na. Kami 17. Yung iba daw dyan, tatawagin na lang, standby muna. Timing lang talaga. Yung natira sa labas, 16, 17 to 20. Sabi naman ng isa na parang na namin na kakasama doon, sabi na wala na lang daw ilahat, hanggang 20 na lang para Pero hindi naman po nagtagal yun, natawag na si Papa Beach. Kasi kukuhaan po siya ng dugo. Yun po guys, nangyari po. Iba pala yung pagkuha sa laway ni Papa Beach, yung niluwas ang grapon. Iba yung pagkuha sa resulta. Sa November 11 pa. Tapos, yung dugo niya, bukas ng umaga, alas 7 daw. Sabi ko naman, hindi pwedeng isabay na lang yung sa laway niya na resulta at saka sa dugo. Kasi kung bukas babalik na naman po kami,
or kung pwede, ako na lang po yung kumuha sa resulta. Kasi sabi doon sa nag-check up kay Papa Beats, pag matapos na daw yung laboratory ni Papa Beats, ibalik doon yung papel para makita, mabasa kung ano yung resulta, para mabigyan na po siya ng saktong medisina na saktong medication, sabi doon. O sige ko, no, pwede naman, i-ano mo na lang, isabay. Kasi nakakapagod talaga, guys. Ang akala ko naman po yung pagpunta sa Soto na ganun pa rin. Na parang okay lang. Mula na. Okay lang ba? Madali? Hindi pala. Step by step din pala. Sabi ko naman, tatapusin ko na lang po ito. Mabuti na yung nakaparegistered na si Papa Beats doon. Tatapusin ko na lang to dahil naumpisan na. Nagastusan na po kami. Hindi naman sa medisina, sa pabalik-balik lang. Siguro, yung gastos namin sa pabalik-balik, mga pwede na pambili ng medisina ni Papa Beats, sa normal na medisina ni Papa Beats. Kasi sabi ng doktor, kailangan po si Papa Beats mabigyan ng at tuloy-tuloy na inumin niya para matanggal na po yung ubo niya. Yun nga, pagkatapos namin dun sa laboratory, paglabas namin ng Soto, may taxi na kagad, sabi ni Papa Beats, sakay na po tayo. Diretso lang po kami, balikan. Puro lang sakay yung nagawa namin ni Papa Beats na hanggang ngayon, alas 12 na po, dumating kami dito sa bahay. Sakto naman po, umulan. Buti na lang dito na kami naabutan ng ulan. Pero sabi ni Jing, ano pa daw kuno doon, mainit. Kasi mainit naman po talaga sa Cebu kanina. So yun, ngayon parang hindi pa tayo kumain. Hindi pa ako nakagkape. Parang napapasama din po tayo kay Papa Beats na fasting. Kanina parang nahihilo na ako, papunta pa lang po kami sa Soto dahil yun nga siksikan, standing position po, parang mainit. Nahihilo na po ako at sabi ko parang susuko na pero patuloy na lang kasi naumpisa na talaga. Sayang naman yung ginastos namin pabalik-balik doon, pasahe, kung hindi na lang natin tatapusin. Siguro pag matapos na yung laboratory, yun, makikita na kung ano po yung diferensya ni Papa Beats kasi may x-ray naman. Mabibigyan na po siya ng tuloy-tuloy na medication. Tapos binigyan naman po kami ng card na halimbawa para sa medisina daw kailangan ipalaminate. Marami pa akong ito, pinapalaminate ito para pag magpunta doon, ito yung ipapakita. Idinikit ko na lang para hindi mawala. Ipalaminate para pag ihingi, pabaliktad na po yung pagtingin nila. So ngayon na yan, umulan, galing tayo sa init ng panahon tapos mauulanan. As in, ano po yung natin dito, pagod, tapos antok. Kasi oras pa lang po kami gumising kanina ni Papa Beats, alas 12:30 pa lang. So yun, sana magkakape pa ako. Sabi ko naman, isip ko, lalakad yung oras, mahuli sa pagsakay. Yun nga, paglabas namin, matagal pa kaming nakasakay na inondisyon ko si Papa Beats, kahit standing position, sasakay tayo. Sabi naman niya po, kung maglagpas na po tayo ng alas 4, wag na lang po tayong tumuloy dahil hindi na tayo aabot sa oras na ibinigay ko sa atin. Dahil paparami na po yung tao sa Vicente Soto. Tapos si Papa Beats hindi talaga sa pagbiyahe, talagang naiirita po siya dahil napapagod. Hindi niya kaya talaga na matagalan na biyahe. Sabi ko naman, hindi ito para sa akin kasi yun nga, nasasabi ko, kung napapagod ka, mas ako napapagod din. Kaya yun, sabi ko, yung pagmamatigas ng ulo, bawas-bawasan na. Yan,
umulan na tuloy. Kaya hindi po ako kakag-vlog doon dahil napakamaraming tao po talaga. Tapos yung inaano mo lang, na priority talaga yung pagpila, pag ano ng number, tapos marami pa namang mga papel na pipirmahan, hindi po tayo nakakapag-vlog doon. Tapos bawal, baka makita tayo, sabihin na anong ginagawa ko. Kaya ayun, lang nung yung maraming tao na nabidyohan ko, na napipila pa lang na nakaupo, pagkadating pa lang namin ni Papa Bites noon, mga alas 6:20 pa lang noon, ang time na yun na medyo nag-ano lang po tayo ng konting video doon sa loob. Yan, si Papa Bites kumain na ng biskwit, Marie. Tapos kinikwento niya sa akin, pagkatapos daw niyang kuhaan ng dugo, parang nahihilo daw siya dahil parang marami yung dugo na nakuha sa kanya. Yan, irita si Papa Bites sa biyahe namin dahil standing position. Tapos syempre wala kaming kain, walang laman ng tiyan namin. Tapos yun nangyari pa, standing position. Tapos pagdating pa doon, maghihintay pa. Wala na pong time kumain sa gilid-gilid dahil yun, pagkatapos ng pagkuha ng dugo sa kanya, pauwi agad siya. Anong sabi ng doktor? Relax muna ako. Relax muna. Sabi ko, parang nagdilim yung ano ko. Parang nahilo daw siya. Relax ka lang mo. Tapos ngayon, ayan, nagsasaing pa lang ako. Goy, ang royal ni Papa Bites nandyan na. Nakahintay na. Tapos ito pa yung sinasabi ni Papa Bites sa akin. Wala pa rin po nung medisina na ibibigay. Sabi ko sa kanya, hindi ka pa bibigyan ng medisina dahil laboratory ka pa. Hindi pa yan magbibigay, kaya linaboratory ka ulit para makita yung yung diferensya sa'yo, para matuloy-tuloy yung medication po. Sayang daw lang yung balik-balik namin doon. Papa Bites. Kasi masasayang talaga pag hindi namin tinapos yung inumpisan namin. Kaya nga, sabi ko, ako na lang yung pupunta or babalik sa Lunes, sa November 11. Yun, sasabay ko na lang yung dugo at saka yung niya. Bali, dalawa yung kukunin ko na laboratory. Tapos ako na lang po yung magpupunta doon kung ano ang sabi. Nakalagay naman po dito na yung claim slip, dalhin ko, tapos ID ng pasyente, tapos ID ng mag-claim. So, ibig sabihin, pwede lang na ako. Yung mga taga Cebu dyan, kung sino po yung nagpupunta na sa Soto, paki-comment lang po kung pwede lang ako na lang ang bumalik doon pagkuha sa resulta. Tapos, ako na lang po yung magpabasa sa resulta ng laboratory. Tapos, sa akin na lang i-explain. Tapos, sabi naman po sa amin, pag nakitaan na kung ano ang diferensya ni Papa Bites at kailangan na medisina para may tuloy-tuloy yung medication, kaya ayun, pinapatapos yung laboratory. Nakapunta naman po kami sa Malasakit ba yun or Kaambag, yung sinulat ko dito, Kaambag, para hindi ko malimutan. Tapos naman po ako, yung resulta na lang po yung kukunin. Yun, ako na lang po yung babalik. Hindi pala basta-basta ang magpunta sa Soto pag malayo ang lugar nyo. Masakit yung ko dito. Kasi anong oras pa lang po kami nagising ni si Papa Bites, tapos niliguan kagad natin. Tapos yun nga, sabi ko magkakape muna ako. Pagtingin ko sa oras, alas 3:30 na. Huwag na lang. So
So nagpahatid po kami doon sa labasan ni Papa Beats kay Ronald, na yun nga, ang tagal namin makasakay, as in sobra, matagal po kaming nakasakay, mga siguro hindi lang 3:45, mga 3:55 na po. Kasi pagtingin ko sa oras, nandyan pa lang po kami sa may Liluan, sa may Liluan. Alas 4:30 na po, alas 4:30. So, Liluan, magpapakonsolasyon pa kami, Konsolasyon, Mandawi. Yun, tuloy-tuloy na po doon sa North Bus. Kasi yun nga, timing na timing, pag baba namin, may taxi kagad, sakay. Tas yun, medyo nakadisgrasya pa tayo ng konti, nakasagi po tayo ng isang sasakyan, pagbukas ko lang, pero hindi naman as in malakas, siguro yung driver lang. Tas yun, sabi ko, hindi ko naman sinasadya, at saka parang hindi naman malakas yun. Sorry lang po, kasi yun nga, naghahabol po kami sa oras. Tapos pagtingin ko, parang na-shock po ako sa loob, na as in napakarami na pong tao, na may guard na nilapitan ko, na yun naman timing na siya po yung nagbibigay ng mga number para sa mga nagpapalaboratory. Iba lang po yung magpapacheck up, kasi pag magpapacheck up ka, and hingi ka din ng number, tapos tatanungin ka kung ano po yung ipapacheck up mo, meron po silang kinikita pa, tinitingnan, parang sinesearch kung meron po sila doon. Halimbawa sabihin, sabihin, para sa lalamunan, sabihin, wala kami yan. Kung meron kang request, yun, mas madali pa. Pero yung sa amin, pagpunta namin doon, may request na pinakita, so inasikaso kagad si Papa Beats. Sa una na pagpunta namin doon, nakasama namin si Mighty Bang. So kanina, naglakas loob na lang po kaming dalawa ni Papa Beats, dahil pareho lang naman yung pupuntahan namin. So naglakas loob na lang po ako na yung mag-asikaso. Yun, sabi pa ni Papa Beats, kasi si Papa Beats hindi talaga nagpapaiwan. Sabi ko, Papa Beats, hindi po ako pwede doon sa loob, kasi hindi po ako pasyente. Meron lang pong area na pwede kami doon magtambay, pero hindi po kami hahalo doon sa mga upuan ng mga pasyente, kasi nagsisikipan. Si Papa Beats, akala niya hanggang sa loob, pwede ko pa po siyang samahan. Yun nga, yung grapon na may binalik niya sa akin. Sabi niya sa akin, ikaw maghawak niyang kuno, bakit mo kuno sa akin yan pinahawak? Sabi ko naman, alangan kay sa'yo yan, hindi yan sa akin, siyempre ikaw ay mag-ano doon. So ganun pa rin, tinawag pa ulit ako, kasi yung papel na sa akin yung request. So linagyan ko ng pangalan, tapos yung kung ano po yung number namin, tapos yung edad niya. Tapos yun, inilagay ko doon sa patungan ng mga kukunin para laboratory. Yan, nagkakanda, na po tayo. Kakanda bulul-bulul. So wala talaga, yung napunta po namin ngayong araw, puro sakay. Tapos pasok ng ospital, paglabas ng ospital, sakay kagad, uwi dito, diretso. Kaya sabi nga ni Christian, kasi si Christian absent, dahil yung dalawa pinapasok ko bago po ako umalis kanina ng madaling araw. Hinanda ko muna yung uniform ng dalawa. Plinansya ko kagabi mga uniform nila. Si Sansan, alam naman niya basta plinansya ko na. Yung kay Chrislyn at Sia, nakahangir na dyan sa loob. Hinandaan ko na ng pante, medyas, short, kasi kung sila lang magkakalat, nagugas pa ako bago po ako umalis. Pagkagising, hawak agad tayo ng tubig, tapos naligo. Yun, wala nang time wala nang time po mga
magkape pa ako. Kasi gusto kong magkape kanina, wala. Tapos ngayon, pagdating natin, wala pang kanin. Kasi kanina, nagsaing naman ako. Kasi magbabaon si Sansan, saka si Ronald. Yun, siguro naubos na yung ano, hindi naman nila akalain na makakauwi, hindi naman ni Christian akalain na makakauwi kaagad kami na ganitong oras. Kasi yun, pag chat na, yung chinat namin si Mama Walin, sinabi ko kay Mama Walin na kung sino nandun sa bahay, papasundo na po kami sa eskina dahil nakauwi na po kami. Yun, hindi na akala ni Christian na dadating kami ng madali lang po kami dahil yun nga, wala naman kaming ibang pinuntahan. Pinarelax muna saglit si Papa Bits dahil medyo daw na nahilo siya. Nangkunan po siya ng ng dugo na parang pakiramdam daw niya parang may pumutok sa tinga niya. Pagputok parang nahimasmasan daw siya. Tas yun, saka pa lang siya tumayo at saka lumabas. Tas wala, pagod talaga si Papa Bits. Ako napapagod naman po ako, kiri lang. Pero ang naano ko lang ngayon yung antok. Dahil 2:30 pa lang tayo nagising, tapos anong oras tayo na natulog kasi yung oras yung hinihintay natin na hindi tayo mahuli sa pagsakay. Yun nga, naku, grabe guys, yung bus galing dito sa South ba yun sa Pangalid, basta banda dito sa inaanuhan namin sa May Palumpon, yung galing Bugo na bus. Grabe yung pasaheros guys, as in talaga. Yun nga nasakyan namin na bus, yung hindi naman yung karag-karag lang na bus, yung hindi series ganun, standing position din. Wala, yung mga pasaheros dito na talaga, sila, train na sila sa pagsakay na standing position. Ako nga parang nangangawit na yung paa ko kanina na nakatayo. Sabi ko kay Papa Bits, usog mo yung binti mo kasi kung pareho nakaganon yung paa mo, parang matutumba. Parang ginanong ko yung paa ko. Hindi ko pinantay yung pagtayo. Parang nakatagilig para pag brake, pag andar ng bus, hindi ka parang matutumba. Kasi sabi ni Papa Bits na ganun yung Papa Bits, parang matutumba na daw ako. Sabi ko, sumandal ka dyan sa may upuan para hindi ka maano. As in, grabe talaga. Halos 2 hours yung namin, magto 2 hours yung tayo namin sa bus. Na pagkaupo ko parang parang humaba yung paghinga ko, na parang nakaupo din po ako, ganun. Kaya sabi ko nga, naumpisan na, tatapusin na lang. Siguro pag makuha na yung resulta, maanuhan na si Papa Bits ng medication. Bibigyan na po siya ng tamang medisina. Tapos maraming nagsasabi na dito sa pagpunta mabilis lang, kaya lang mahal ang bayad, pero epektibo naman. Sabi ko naman, dito na lang kasi pareho lang, pasahe lang, gastos na din, pera na din. Hindi pareho yung yung singil ng mga pampasaheros. Ayan guys, sinabayan po ng ng brownout. Sobrang init naman. Tumigil na po yung ulan. Yan, mainit naman. Mainit na naman. Maya-maya lalagyan ko yan ng ng kortina dyan sa labas kasi pumapasok po yung dito. Yung araw, tsaka maalinsangan.
Nag-brown out pati. Yung papabits natin nakatulog, ayan. Katulog po siya. Init. Gusto kong kumain. Walang ulam. Iisip ko kung ano yung ulamin. Marami na naman po tayong kulang dyan. Pag nakakalis talaga ako. Ay, nako. Ito lang muna yung kainin natin. Mula kagabi hindi pa tayo kumain. Yan, sabi pa nga ni Papa Bits, pag nalilipasan ng gutom, wala nang ganang kumain. Snack lang muna tayo, snack. Tatapusin ko muna yung pag-live ko sa Pupo bago po ako magpahinga, matulog. Kasi nakaramdam talaga ako ng antok. Iniisip ko talaga ngayon kung pwede ba ako na lang po yung kumuha ng resulta. Pero niisip ko din baka mayroong itanong kay Papa Bits. Siyempre si Papa Bits yung pasyente. Siya po yung nakakaalam. Yun nga. Yun po yung iniisip ko kung pero may sasama talaga pa siya pagbalik sa November 11 para matapos-tapos na po. Hindi pa pwedeng ako lang ang magpunta doon pagkuha ng resulta kasi sabi nga doon pag matapos na yung mga laboratory ibalik doon sa taas. So meaning kakailanganin pa si Papa Bits. Kasi para maituloy-tuloy na po yung medication para sa kanya. Kung ano man po yung resulta ng laboratory. Yun nga sabi niya wala pa rin daw kunong medisina. Kasi inakala ni Papa Bits talaga pagpasok ng hospital magpa-check up. Yun may medisina na po na ibibigay. At tinutulad po niya na nagpapa-check up po kami sa private, may bayad tas diretso na may medisina na bigay. Kasi dati-dati nagpapa-check up po, check up lang, walang laboratory, check up lang, medisina. Meron na. Yun nga. Inom po siya ng inom ng medisina. Ganun pa naman din. Di mawala-wala yung ubo niya. Yung ubo niya po yung inaano. Kung ano talaga. Kasi sabi nga doon sa parang may infection na si Papa Bits dito sa lalamunan. Yun po yung inaano po ngayon doon sa Vicente Soto. Pati rin po ako guys. Nalilito. Yung iniisip ko kanina pagbaba ko na nasagi ko lang yung pero hindi naman gaano. Parang naano lang, nadampi sa sasakyan. Kaagad. Pero hindi naman po siya nagano lang nagtanong. Magpapabayad pa ata. Oh, ayan, ulan araw guys. Yan po yung nagpapasakit. Ulan araw.
Yan, yung ano, helmet. Ulan araw. At isinara ko muna guys yung ano tindahan kasi matutulog muna ako. Papahinga muna tayo guys. Muulan naman, walang bibili pa ngayon dahil may klase. Sinara ko lang muna. Para pag may bumili naman, pag nakita nilang sarado, hindi magtatao po. Relax lang po tayo muna guys. Yan. Maliwanag pero umuulan. Umuulan na umaaraw. Relax muna saglit guys. Nauudlot yung pagpahinga natin guys dahil ayan, lumakas yung ulan. Tapos ayan, bumaha dito. Bumaha kasi yung tulo pala ng payong is na ano sa kahoy. Kaya pala na ano sa kahoy guys. Kaya napupunta dito sa loob. Napupunta sa loob kasi na ano sa kahoy. Ayan, bumaha na dito, bumaha na. Ayan, papunta na doon yung tubig. Na ano pala yung ano, yung payong dyan. Wala nang tulo dyan. Timing naman po guys. Alas 3:30 na po, hindi masusundo pa si Chrislyn. Tingnan nyo naman po yung ulan. Ulan at saka umaaraw. Ano kayang nangyayari? Meron palang ano ngayon na naman, low pressure. Parang may bagyo na naman na bago. Mercy daw yung pangalan. Kaya ganito po yung panahon. Kakaidlip na po tayo. Umulan naman. Yan, Shaira. Ano ka na? Mababasa ka na dyan, Shaira. Papabits natin. Sarap ng tulog. Lalong lumakas, guys. Buti na lang nakauwi kami ni Papa Bits. At mabuti naman nasira na isara ko dito sa ano sa harapan. Kasi ayan. Nasara natin, nasara. Tingnan nyo, meron diyan plastic din. Nakaabang na plastic. Si Chrislyn ang kawawa ngayon dahil hindi pa masusundo.
guys. Yung mga hinangar natin dito. Mababasa. Lakas ng ulan guys. Parang umuusok oh. May bagyo na naman na Mercy. Tapos na po yung Leon. Hindi ko nabalitaan kung saan na po yung Leon ngayon. At meron pa naman palang panibago. Mercy. Lagyan natin ng palanggana para maipon yung tubig. Pero para maipon yung ulan. Ayun, naulanan sila Chandria. Kawawa naman. Nagpaulan lang. Ito po yung nagkakakos din ng sakit na yung mainit na mainit tapos bigla kang mauulanan. Balik na naman po tayo dito sa loob guys. Nasolusyonan ko na naman po kasi nahiga po ako, natitingnan ko po dito habang nahiga ko. Sabi ko, bakit may tubig dyan? Yan, nakikita ko, sabi ko, bakit may tubig dyan? Yun pala, yung tulo ng galing sa payong na ano dyan sa kahoy. Kaya nababahan na sa loob namin. At ayan po guys, nakalimutan kong may sinaing pala ako, 'di ba nag-brown out, nakalimutan ko. Kakain na sana si Papa Beach. Pagtingin niya sa rice cooker guys, ayan, bigas pa yung kanin. Kaya para magmadali, inano po niya yung ano, pinatungan niya ng martilyo. Nakalimutan ko guys na meron pala akong sinalang na ano, na kanin. Nag-brown out kanina. Ayun. Bigas pa pala. Hindi pa luto. Tapos ayan. Tumigil na naman yung ulan. Tsaka yung araw, tingnan nyo guys. Yun, sinundo na si Creslin ng papa niya. Tumigil na po yung ulan, pero matindi pa rin yung yung sikat ng araw. Pagpalagnat to guys, pagpalagnat at saka ubo. Anuhin natin dito guys kasi maano yung tubig. Nako. Yung pagpahinga natin, nauudot talaga. Bumaha dito, bumaha. Ayan. Si Creslin. Nagmuni-muni muna sa ulan. Maulos ka? Nakain ka? Na waiting area? Sus, alas 3 yung labas. Ngayon palang nakuha, alas 4 na.